Pananagutin ng Energy Department ang mga kumpanya ng langis na hindi susunod sa itinakdang rollback ng kagawaran sa presyo ng produktong petrolyo na epektibo na ngayong araw. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Unti-unti nang humuhupa ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, epektibo na ang panibagong rollback sa presyo ng langis sa bansa. Aabot sa 13 piso ang tapyas sa presyo ng diesel, habang ang kerosene ay may lagpas 15 pesos ang bawas presyo. At ang gasolina naman ay bahagyang tumaas ng 53 centavos kada litro. Ibig sabihin, asahan na ang adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo sa iba't ibang gasolinahan. Ang diesel ay inaasahang nasa 75.93 pesos hanggang 101.96 pesos ang kada litro. Ang kerosene naman ay 125.39 pesos hanggang 147.98 pesos ang kada litro. Habang ang gasolina ay nasa pagitan ng 82.36 pesos hanggang 107.06 pesos. Ang MC taxi driver na si Mario Artugue walang tigil sa pamamasada para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo't buntis pa ang kanyang asawa. Dati kasi papagas ako 250, kaya na maghapon yun. Ngayon halos 500 na, halos na doble. Tapos wala din na iuwi. Diskarte na lang ako muna ng ibang napagkakakitaan kasi hindi ko talaga kayang i-full time yung pag-MC taxi ngayon. Mabigat. Nag-install po kami ng mga aircon, linis, mga ganon. And demand naman ho ngayon, gawa nung tag-init. Kaya yun, nakakabawi-bawi din ho. Samantala, para naman sa tsuper na si Prudencio Belonio, malaking bagay kahit paunti-unti ang pagbaba ng presyo ng diesel dahil tuloy-tuloy naman ito. Ngayon lang din niya naranasan ng ganitong kataas na presyo ng krudo sa loob ng 5 dekada niyang pamamasada. Para kay Prudencio, malaking bagay rin yun dahil medyo bababa na konti. Kagaya dati na sobrang taas. Ayun, medyo nakaginawa kami konti dahil siyempre medyo mababa na yung diesel. May medyo maiuwi na kami. Dati, nung 160 yung isang litro, magkano lang inuuwi namin? 300. Kahirapan pa kasi sa diesel lang pupunta yung kinikita namin. Sana bumalik sa dati para medyo normal na yung biyahe namin. Hindi na kami problema sa kinikita namin. Medyo iuwi na kami kahit paano. binigyan diin naman ni Energy Secretary Sharon Garin na may due process at pananagutan ang mga gasolinahan na hindi susunod sa patakaran pagdating sa pagpepresyo ng langis. They're mandated to comply with this. So we have our own procedure with due process kung meron kaming mapansin na hindi sumusunod. I have to elaborate though that some companies already did their own rollback before the prescribed time. So kino-consider din namin yan sa calculation namin. So it's a case to case, but if there is unjustified na hindi pag-follow po ng advisory ng DOE, then we will have to file cases then. Pinayuhan din ng kalihim ang mga motorista na pagkumparahin ang presyo noong nakaraang linggo at ngayong linggo upang matiyak na ang mga gasolinahan ay sumusunod ng tama. Nilinaw rin ni Garin na kaya iba-iba ang presyo ng langis depende sa gasolinahan ay dahil sa layo ng gasolinahan kung saan inaangkat ang langis kaya ito nadaragdagan. Sa huling inilabas na inventaryo ng Department of Energy o DOE, halos 54 na araw ang itatagal ng supply ng langis sa bansa. Kasunod ito ng pagdating ng kabuang 178,331,781 liters ng diesel mula sa Japan na dumating sa Batangas, Subic at Davao para suplayan ang mga gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinisiguro naman ang ahensya na sapat ang supply ng langis sa ating bansa. Hindi rin malabo na magtuloy-tuloy ang rollback dahil nakaantabay pa rin ang DOE sa pabago-bagong presyo sa international market dahil dito nakabase ang presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.